Yung karakter ng tao ang number one. Pag ikaw ay lalapit sa bangko o sino ba niya nagpapautang, ang unang titingnan ng partner mo o nagpapautang ay iyong karakter. Kahit nga tumatanggap bilang miyembro sa kooperatiba, di ba? Tinitingnan yung karakter na maging miyembro niyo. Ano yung pangalawa? Capacity. Ano ba ibig sabihin ng capacity? Di ba? Yung capacity to pay. Pag sinabi capacity, siyempre, nag-assume tayo na may pera. Pambayad. Pangatlo, yung kapital. O tingnan nyo, pangatlo lang yung kapital. So, hindi siya masyado importante. Kasi pwede na wala tayong kapital, pero maganda ang karakter natin, pwede tayo umutang ng kapital para patakuin natin negosyo. No? Okay. So, kung meron na kayong kapital, ang iba kasi nagpapagutang, kailangan bihisis ang lahat. Mantala dito sa Maparles, programa ito ng farm government, hindi sila humingi ng collateral. At yung panglima, example, nasa rice and corn trading kayo, tapos meron din kayong rice farm o corn farm, no? Sa inyong mga lugar. At napalitaan nyo na narating daw yung El Niño o La Niña. Tapos pupunta kayo sa Maparles, utang kayo ng 30,000 dahil magtatayo kayo ng mais. Sasabihin ng Maparles sa inyo, huwag mo na tayo utang ngayon kasi hindi maganda ang condition ng ating panahon. Magkakaroon ng tag-init, tag-tuyot. Hindi po mabubuhay yung mais kung itatanim nyo ngayon. Sayang yung abono nyo. At malugi kayo. So, huwag mo na kayo umutang ngayon. Yan yung sa ating environment. Meron din mga kondisyones, tinatawag nila economic. Halimbawa, ang presyo ng is 4 pesos per kilo na lang doon sa lugar nyo. Pag sa presyo, sigurado hindi kayo tatanim nyo. Kasi ang daming in-import dinala dito ng mga smuggler. Yan yung mga kondisyones na magbigay sa inyo ng idea kung uutang kayo o hindi.